madaling mabola ang mga tao. Wala tayong magagawa, eh. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung pong kapalpakan. Ang dami po nating nakita ngayon, no? Tambad na tambad. Sabi ko na eh. Sabi ko na swerte itong gobyerno na to, pamahala na to. Kasi hindi pa po talaga napaka-contrast po ng panahon ni Pangulong Duterte na lahat ng uri ng sakuna dumating sa atin. Ito po, kauna-unahan, hindi pa nga po sa totoo lang mag-real talk tayo. Hindi pa po 'to mga super typhoon. Pangkaraniwan pa lang po 'to, no? Kumbaga yung pwede nga tong lang, yung tag-ulan lang no? Okay. Pwede pong pwede pwede i-share, nabasa ko i-share. Unang pagsubok, unang sakuna, wala po. Yung mga pinagmamalaki na pamimigay ng ayuda, putya, pag panahon pala ng sakuna halos, no? Pagmukaing timawa yung mga nabahaan pa lang yan. Okay, pag-usapan din po natin to si Tol Tolentino na wag daw pag-usapan. Wag daw muna pag-usapan yung kanyang resignation dahil unahin daw muna yung yung pagtulong sa mga nasalanta. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, eto, sabi na sa inyo, inunahan ko na kayo dyan, Alam nyo na naman yan, same lang, no? Hahanapan na naman ng mga propagandista nito ni BBM. Hahanapan na naman at sisisi na naman yan kay Duterte. Alam nyo, nung panahon ng pag-handle ni Pangulong Duterte, kahit yung pinakamabigat, yung pong tinatawag natin pandemya, wala pong reaksyon na negative gaano. Mayroong negative reaction mula lang po sa mga dilawan. Alam nyo naman, kahit na anong gawin ni Duterte, magre-react yan. Pero hindi po sila pinapansin dahil ang totoo po, nakikita ng taong bayan, no? Ulitin na naman natin 'to. Nakikita ng taong bayan kung gaano po yung paghanda na ginagawa. Basahin natin yung kantsaw. Kasi kinakantsawan nun nila Leni Robredo si Duterte, nasa ng Pangulo, di ba? Ito po ang sabi ni Pangulong Duterte kay Leni Robredo. Hindi, unahin na nga muna natin to. Maliit lang na balita to kay Tol Tolentino. Kahapon, no, pinagre-resign siya ng presidente ng PDP Laban. Ito po ang sabi ni Tol Tolentino. Hala, bakit nabura yata yung kay Tol Tolentino? Teka lang mga kapatid. Nawala yung kay Tol eh. Saglit lang saglit lang. Okay, 34 na po ang reported na nasawi dito po sa baha. Kaya paparami pa po yan habang dumadami po, tumatagal. Sa Luzon pa lang po. Sa bagay, sa Luzon lang naman masyadong Sa Luzon lang naman maraming problema. Ito po ang sinabi ni Tol Tolentino.
Sa panahong ito, wag muna tayo mag-usap patungkol sa politika. Mas mainam magtulungan tayo para sa ating kababayan na biktima ng bagyong Karina. Yan po ang panawagan ni Senator Francis Tolentino tungkol po sa kanyang sa panawagan po ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na siya ay mag-resign na. Alam nyo, ganito po yung no, ito masasabi natin na hindi siya namamangka sa dalawang ilog. Ang ginagawa nito, nagtitimbang kung saan siya makakakuha ng maraming boto. Alam mo tol, no? At hinihikayat ko rin yung mga kalaban namin. Huwag kayong magtiwala diyan. alam nyo, hindi po yan nananalo. Alam ko, tumakbo na yan na senador eh. Nanalo lang po yan, no, si Tolentino nung in-endorse ni Duterte. Talagang ilan lang po silang sinuportahan ni Pangulong Duterte at that time. Natatandaan ko yung si Bato, si Bongo, si Tolentino, tapos humabol pa may si JB Ejercito. Tapos nung nanalo na, no, nung nakita niya na nagbabaliktaran na yung mga biglang hindi na sila sigurado. Alam nyo, hindi ganun yung mga Duterte tol, no? Tinuring mo na pakinabang yung Duterte. Wala ka naman, hindi ka pa pwede sa national level. Pang ano ka lang eh, pang mayor ka lang eh. 'Di ba? Mayor ng, kung hindi ako nagkakamali, sa Tagaytay yan. Hindi ka mananalo tol. Kundi dahil kay Pangulong Duterte. Tapos bigla ka nagduda. Hindi ka rin namin iboboto. No, kahit mauto mo pa kung sino man sa pamunuan ngayon ng PDP na ikaw ay magpe-PDP pa rin. Isa lang ang ibig sabihin niyan. No? Na-realize mo na hindi ka rin iboboto ng mga partido ni Bongbong. Hindi rin magtitiwala sa iyo dahil sabihin po siya si Duterte nga eh na nagpanalo sa iyo eh. Ayan, pagiging mangga mo. Okay, punta na po tayo rito sa iba. Alam nyo, eto nakakatakot sa mga pronouncement niya. Walang malinaw eh, no? Hindi kayang ipaliwanag kasi ganito, no? Kung sasabihin po nila na kaya bumaha ng ganyan dahil sa volume ng ulan. Bakit hindi po tayo nakapaghanda tungkol sa volume ng ulan? Meron na po tayong pagsukat sa volume na ulan. Wala po kami nakita, no? Na paghandang pinagawa natin. Kaya na-sorpresa tayo eh. Biglang umulan na walang humpay, tapos biglang bumaha na. Ang masakit pa nito, Mr. President, yung ang dami nyong kinatwiran. Pero ang nakalimutan po ninyo, sitahin yung inyong mga tauhan. Kasi sobra-sobra po. Yung 1 taon ninyong budget, mahigit sa 3 taon ni Pangulong Duterte sa flood control. Kumpara lang natin, 300 plus lang. Yung 1 taon ninyo, 450 billion ang pinag-uusapan dito. 450. At pinagmalaki ninyo. Pinagmalaki ninyo sa zona na may 5,500. Ano po ba talaga yung ginagawa niya sa flood control? Iba po yun sa mga kalsa-kalsada. Flood control lang talaga to. Wala po bang taga-check? Speaking of checking, di ba kayo sa Senado, yan yung trabaho ninyo? Hindi po yung para kayong korte. Naabot nyo na sana, di ba? Ang gusto nyo sa Pogo, naban na. Tuloy pa rin kayo sa Pogo. Tuloy pa rin kayo dahil kinakailangan nyong magpasikat eh. Dito po kayo magpasikat. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Yang Kelago, ewan ko kung kaninong pera yan nakakamkam ni Go. Malamang yung pera ng mga taga-China yan. Tsaka okay na yan eh. Ban na yung Pogo. Dapat tapos na kayo doon. Kung meron kayong dapat intindihin, i-recommenda nyo na sampahan na ng kaso si
alis go. Tapos na yung papel nyo. Ito po yung papel nyo. Saan napupunta yung pera ng taong bayan? Yung 450. Yan yung oversight function ng Senado. Hindi nyo maasahan yung Kongreso eh. Di ba? Kadalasan dyan, alam nyo na. Sila pa nagtuturo. Ito project. Kailangan ko to DPWH. Kayo sa Senado inaasahan namin. Wala pa kami naririnig. Halimbawa, katulad nito. Simple lang po naman yan eh. Magbigay kayo ng, katulad ng ginawa nyo sa Pogo. Nag-sample kayo ng 2. Mag-sample din po kayo. Tumingin po kayo. Sa 5,500, may staff naman kayo. I-check nyo ron. Asan dito yung 5,500? Tigsa 10 lang po kayo. 24 kayo. 2,400. Ay, hindi. 240. 240 ang mache-check nyo. Yung pinakamahal. Di ba? Eto, santo. Halimbawa, meron, di ko alam kung anong pangalan ng mga project na flood control eh. O ano to yung nilagay nyo? May budget to na 10 million. Saan to makikita? Puntahan ng staff nyo. Kunan. Imbestigahan. Kinakailangan may mangyari. Kasi, pinahiya yung alam nyo po, sa totoo lang, ito po yung gobyerno na wala talaga. May napagalitan po ba? Meron po bang sinigawan man lang? Kaya tama si PRRD. Minsan dapat minumura eh. Nagmumura eh. Hindi po dahil for the sake na magmura. Yung ang point ni PRRD, dapat may takot sa Pangulo yung mga tauhan niya. Kasi parang katulad nito, binaha tayo ngayon. Ano na ngayon ang susunod? Bigyan ko kayo ng susunod. Ito po ang ginawa ni Martin Romualdez doon. Nag-inspection sila, di ba? Tapos may nakita si Martin. Alam nyo kung anong proposal ni Martin. Hindi, dapat po yan. Nasan yung mga project nyo rito, DPWH? 5,500 yung sinabi kong project nyo. Bakit binabaha pa rin tayo? Dapat may ganun, di ba? Pero ano po yung sinasabi? Ito po. Nag-inspection si Martin. Ito ang sinabi, swift repair of Navotas floodgate amas. Romualdez orders immediate funding. Pondo na naman agad. Wala man lang. Nakahanap na naman ng may nasira pala. Kaya pala baha, yung nasira po ba na botas, yun yung dahilan ng baha? Bakit isa lang po ang pinuntahan nyo? Asan yung 5,500? Dapat na-check natin yan. Ilan kaya nasa Metro Manila dyan? Bahain ng Metro Manila eh. Ilan po sa 5,500 ang nasa Metro Manila? Ang dali siguro yung chicken no, mga senador, no? Hindi ko po kayo tinuturuan ng trabaho nyo. Pero pwede naman yung gawin yun. Personal lang. Ilan yung staff nyo? Puntahan nyo nga itong mga to. Pwede nyo naman kunin yan eh. Ano yung 5,500? Sige, puntahan natin yan. May video dyan. Nagagawa nyo nga sa Pogo yan eh. Ang inuna, tignan nyo. Nakaisip na naman ng popondohan. Bakit pa na pondo po? Ang dami nyo nang pondo eh. Ang solusyon, ang dami na natin pinondo. Tignan nyo ang sinabi ni Martin dito, yung turo-turo niya. Ang sabi ni Martin, swift repair of Navotas floodgate amas. Romualdez orders immediate funding. Ibig sabihin, mga kapatid, 450 billion a year ang pondo sa flood prevention. No? So ang solusyon, dahil binaha pa rin, dagdagan pa uli ang pondo. Naknampo pa. parang hindi ko makuha yung logic. Wala nangyayari, ang laki-laki ng pondo,
450 billion a year na nung panahon ni Duterte, 300 billion 3 years. Dito po ngayon, 450 billion a year. Binaha pa rin, mahina pa lang po yung bagyo. Mahina po yan, hindi po yan super typhoon. Binaha pa rin. Ang solusyon nila, dagdagan yung pondo kasi may popondohan na naman daw. Pondo lang tayo ng pondo. Paano pag binaha pa rin? Magdadagdag ulit tayo ng pondo? Walang konkreto. Kung may minumura tayo o pinagre-resign o kusa nagre-resign, di ba? Magpaliwanag ka, DPWH. Bakit may baha pa rin tayo? Bakit binabaha pa rin tayo kahit 450 billion na? Yun dapat yung ginagawa ng matatapang sa Senado. Ang tatapang natin na kung ano-ano yung mga maliliit na bagay sa Congress natin, kung ano-ano yung mga pulis na panahon ni Duterte, nag-war on drugs, ang kalaban nila mga drug lords, ang tatapang nating sitayin. Bakit yung pinatay? Bakit yung pinatay yung mga... Eto, bakit wala isang sinisita, walang isang nagpapaliwanag mula sa DPWH o kung sino man yung may flood reduction project na yan? Okay. Ito po nakakatakot sa sinasabi ni PBBM. Sabi ni PBBM, raise public awareness on new normal, climate change impacts. Sabi ni PBBM, ito na raw yung magiging normal. No? The massive flooding in Metro Manila and nearby provinces calls for a holistic approach to raise public awareness on the effects of climate change in the Philippines. Climate change po ang may problema. Okay lang po yung tatanggapin namin. Wag na po tayong magpondo sa mga flood program. Kasi climate change pala . Di po ba? Sabi ni Pangulong Marcos, bakit bumaha yung Metro Manila at saka makarating na lugar? That's climate change. That's why we keep talking about it. People have to be conscious about it, especially us who are trying to find ways to mitigate the problem. Ang sarap pakinggan . Magaling talaga magsalita rin . Magaling talaga . Kaya lang, anong gagawin natin para malutas yung climate change? Hindi ko po kayang tanggapin na climate change yung problema niyan. Hindi ko po kaya. Okay lang sana kung climate change, kung 5 araw na umulan tapos bumaha, 5 araw umulan. 1 araw lang po halos yung ulan . Hindi po ako engineer pero kaya ka naggumagastos ng 450 billion a year para makaiwas sa baha. Gagawa ka ng proyekto para mawala. Ako hindi ko alam kung paano kasi hindi ako engineer . Pero tinitiyak ko na may mga engineer na kayang pag-isipan yan. Pucha, kaya nga nating ito imagine niyo kaya nga nating awatin yung ilog . Nakakagawa nga tayo ng dam . Hindi ko lang alam kung magkano yung budget sa isang dam. Yung dam nga, napipigilan nga natin yung mga ilog sa pamamagitan ng dam. Nakita ko yung Bakit hindi nila maiisipan yan? Hindi ko kayang tanggapin na walang inhenyero o kung ano pa man na may alam diyan, na wala silang kakayahan para pag-isipan yung Metro Manila, paano mawawala yung baha. Ano yung nagpopondo lang tayo tapos sasabihin lang natin baliwala yan lahat ng pondo na yan kasi may climate change, ganon. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kayang tanggapin. Yung Panama Canal nga napagdugtong yung dalawang
Napagdugtong yung, 'di ba pinagdudugtong niyan yung Pacific tsaka ano, Atlantic Ocean. Kaya nga eh. Yan pa baha lang. Okay, pero kaya tayo nagsisiangal, alam nyo sa totoo lang, wala namang pong ano eh, wala naman po akong problema na bumabaha po. Ang problema kasi natin, sa totoo lang, yung kitang-kita mo na walang kahandaan. Bakit po hindi natin, bakit po walang na maayos na, nakita ko si Pangulong Marcos, siya mismo yung namimigay. Oh. Tapos yung mga tao nagtatakbuhan papunta doon sa bus, ay sa truck. Sa truck na naroon si Pangulong Marcos, tapos sumisigaw yung mga tao sa truck. Paanyo, paanyo. Masasagasaan pa. Pati yung sistema ng pamimigay ng relief goods, wala tayo eh. Hindi ko makuha yung pinakita talaga. Is either kasi bakit mo ipagmamalaki yung 5,500? O tapos ang isa pa niyang katwiran dahil sa basura. 'Di ba pinagmalaki mo rin sa same zona na tone-tonelada yung nahahakot na basura? Pinagmalaki mo yun na project eh. Nagalit siguro yung kalikasan, no? Hindi po ako naniniwala diyan pero gusto nang ipakita sa ating ng, alam nyo, yung nasa taas, gusto niya ipakita sa atin kung gaano tayo, gusto tayong sabihin, no, eto, nililin lang kayo nitong leader nyo eh. Patunayan nga natin na hindi totoo yung sinasabi nito. 5,500 flood control program para mawala na. Totally, mawala na yan. Eh, meron po eh. Pwede po talaga. Naku, pwede po talaga. Kung iisipin nyo lang. Sinampulan. Kung paano po, kung gaano po, para po ma-expose itong gobyerno na to. Walang koordinasyon. Alam nyo, siguro hindi na po healthy yan yung walang nakakaalam, lihim na lihim lang. Ang lagi po namin nakikita, pagkatapos nito, pag may mga sakon ng ganyan, pustahan tayo, merong ipapakita na nag-date yung mag-asawa. May papakita na, ano pa, parang akala nyo, hindi ko maintindihan din yun, no? Kung PR man yun, hindi po nakakatuwa sa mga tao tuwing may mga issue. Di ba, magpapakita na naman yan, date night. Buti na lang yung mga Pilipino, sa totoo lang. Yung mga Pilipino talaga, masayahin lang tayo eh. Ito na, tinitignan ko yung picture oh. Tuwan-tuwa sila lahat oh. Merong may bola, meron dumadive, no? Meron meron nagiinuman na Redos dun sa habang nasa baha. Talagang ano lang tayo eh, talagang tayong mga Pilipino, ano lang, you know, yung masayahin lang tayo eh. Hindi uubra sa atin. Yung trahedya, panis sa atin eh. Naalala ko lang, yung mga taga-ibang bansa. Picture, binaha yung kanyang magsasaka sa China. Binaha yung kanyang tanim, umiiyak. Grabe, no? Pilipino, wala tayong makikitang umiiyak. Sa US, meron yung bagyong Katrina ba yun? Yung Katrina, pinakamalala nila. Hanggang tuhod lang. Hanggang tuhod lang. Tapos nasa labas siya ng kalsada. Eh nakaupo pa nga eh. Hindi nga hanggang tuhod dahil nakaupo siya sa may gutter eh. Ibig sabihin, ang babaw lang. Umiiyak din ang laking tao, negro.
Putya dito sa Pilipinas, pag pag pagtila ng baha, wari tapos na, nawala na yung baha, anong unang gagawin ng mga Pilipino? Nagwawalis na agad. Sabay-sabay na nagwawalis at nagtatawanan. Putya pare, mare, yung ano ko, yung timba ko nga, tinangay na, hindi ko na hinabol, nasa Ilog Pasig. Kaya tayo survivor eh. Wala sa atin lahat yan. Alam nyo, yung pagiging masayahin natin, yung napaka-ironic ng Pilipinas, no? Kung sino yung ano, kung ano yung katangian natin na kaya tayo nakaka-survive, yun din yung katangian natin na kaya tayo niloloko nito. Yung pagiging masayahin natin. Yan yung nakaka-survive tayo. Ngayon, wala na lang sa bubong. Wais na rin yung mga tao. Pero nung araw, marami kang nakikita, di ba? Nasa bubong yung mga tao. Dadaan ngayon yung dadaan yung chopper, di ba? Ng mga ABS-CBN. Akala mo makikita mo nag-iiyakan yung mga pag dumaan yung ABS-CBN na nasa helicopter. Kala mo yung mga nasa bubong nag-iiyakan. Tuwan-tuwa. Nagkakawayan. Puta, gumaganon pa. Sabi ko nga, sinong hanggang dibdib hanggang dibdib ang tubig. Nakita mo, tumatalo. sa sa may Quiapo, yung hindi Lagos nila din, yung underpass sa Quiapo. Parang swimming pool, talunan yung mga bata eh. Masaya talaga mga Pilipino eh, no? Yan din. Thank you very much kay Enrique Jorge na nagbigay sa atin ng 250. Kape ka muna, Buds. Sir Buds. O nga, nagkape na ako. Sarap. Ibang uri lang yung mga Pilipino talaga, no. Magaling tayo. May bahaba. Ligo tayo. Ligo tayo. Resilient ba tawag doon, yung pagiging resilient natin? Kaya hindi tayo hindi nasa taas ng bubong. Putya, nasa taas ng bubong, tapos pag dumaan yung camera ng TV, putya, kumakaway. Tuwan-tuwa. May mga may mga gumagawa pa na ilalabas nila talaga yung mga hinihipan na yung swimming pool na hinihipan, ginagawang mga salbabida lahat. Putya, talagang para nagkaroon ng isang resort sa Metro Manila. Climate change, basuran sinisisi ni Pangulong Marcos. Okay lang naman sa amin eh. No? Sabi niya, adjust na lang daw. Parang sinasabi ni Pangulong Marcos, mag-adjust tayo dahil bagyo lang kayo, Pilipino ka. Ang saya talaga, tapos may nagiinuman. Boss, pa-jacket si Saudi Boy, recruit sa Singuleros. Asan ba yan? Mag-comment ka mo. Ganito na lang, reklamo lang tayo sa social media. Doon tayo sa Supreme Court, reklamo natin ang presidente. Wala sa hustong pag-iisip, mapalitan na. Akala mo, alam nyo kung mura lang. Alam nyo kung mura lang yung pagre-reklamo. Magastos lang yung magreklamo eh. Hindi talaga pa pwede. Sabihin mo, Amik, si Saudi Boy ayun. Nakita ko na. I-add natin as moderator. Care of Amik. Tingnan natin kung meron pa tayo. Ito sinabi to ni Pangulong Duterte.
kay Leni Robredo kasi makulit to sila Leni. Tuwing may bagyo, 'di ba? Lagi naghahanap ng nasa ng pangulo. Sabi ni Pangulong Duterte, para kay Leni to anong presidente pa siya. You are assuming I should be giving orders on the day of the storm? That's why you cannot be president really. The orders were given 2 or 3 days before. Pangulong Duterte po to. Sinasagot niya si Leni. Yun ang kagandahan kay Pangulong Duterte. Naghanap Nasa ng Pangulo? Ulitin ko. You were assuming I should be giving orders on the day of the storm? That's why you cannot be president really. The orders were given 2 or 3 days before. You do not give orders on the day of the war. Totoong-totoo po yan. Hindi lang noon panahon ni Leni. Mas totoo yan ngayon. Alam niyo kung bakit? Eto. Baha na tsaka lang magmi-meeting. Ang mahusay na presidente, nakapagbigay na ng orders 3 days bago dumating yung bagyo. Sasabihin, paano ka makakasigurado na papunta rito? Kung hindi dumaan, mas okay yung handa ka na hindi dumaan ng bagyo kaysa hindi ka naghanda, nariyan na yung bagyo. Katulad ngayon, nagkukumahog tayo. Ngayon pa lang magmi-meeting, baha na. Hindi alam kung ano yung dahilan kung bakit bumaha. Iba po kasi diyan sa inyo. Sa inyo kasi wala talagang typhoon diyan. Cyclone kasi sa inyo, cyclone, 'di ba? Iba po yung weather dito, tropical nga kami, tropical storm. Kaya po yun dahil dito po, lalo na sa Pilipinas, Pilipinas talaga yung una Yung mga hangin, no? Yung mga hangin sa Pacific, tapos mahirap paliwanag. Basta nakikreate po yan lagi sa Pacific, papunta po rito sa Pilipinas po unang biyabagyuhin, tapos aakyat na ganun. Tagasalag tayo ng Asia Okay. Eto, tuwan-tuwa sila na nag-o-ocular daw, nagtatrabaho raw. Si Martin tsaka si PBBM. Ayan. Bakit kung kailan baha tsaka mag-o-ocular? Di po ba ang pag-o-ocular, may darating na bagyo, titignan mo na. Kung nakahanda na yung 5,500 na ginawa mo para anti-baha, para hindi magbaha. Yun ang ocular. Sanay yung mga, halimbawa, ocular ng field trip. Ang ibig sabihin po ng ocular, bago mag-field trip, pupuntahan. Utusan mo yung mga teacher. O punta kayo ron, tignan nyo kung okay yung puntahan. Pupunta ron. Ay, magre-report sa'yo. Ay sir, hindi po pwede, wag tayo dun. Sa hindi tayo pwede ron. Bakit? Ang tataas ng ron, merong mababa po yung ron sa na yun. Baka makakawala yung buhaya. Mga ganun ba? Kaya ka mag-o-ocular para makita mo yung mga problema. Putya, pinagmalaki pa, may baha, tsaka mag-o-ocular. Ang ocular inspection before. Hindi yung habang. May nagpakape ba? Ba't may nagpapasalamat? Ayun. Enrique Hole. Dominic Perez, watching always from Bahrain, Boss Buds. Nakachempo din. Yan. Correct. Mag-assess ka. Tama. Mas maganda sa chopper. Ocular nga Gusto mo makita ano yung posibleng maging problema. May bagyo. Pero ngayon nakita, ay may nasira ba? Ponduhan yan.
Laging pondo eh, no? Sagot lahat pondo eh. 450 billion na po pondo natin. Baka hanapan na tayo. Di dagdagan pa natin yung pondo dyan. Some senators lamented how the billions worth of flood control projects were not felt despite its increasing budget allocation every year. Lamented, no? Umaangal yung mga senador. Bakit daw taon-taon nadadagdagan ng budget hindi naman maramdaman? Ano trabaho nyo dapat? Wag lang kayong angal ng angal. Dapat umangal lang mga vlogger. Pero kayong mga senador, dapat may gawin kayo. Buti pa si Ramon Revilla eh. Basahin ko ulit sinabi ni Ramon Revilla. Eto gayahin nyo itong mga senador na ganito. Ano sabi ni Ramon Revilla? Umpisa pa lang ng taon, pinaalalahanan na natin ang WPH, DPWH at MMDA na isaayos ang infrastruktura. At agara naman silang tumugon na inihanda na nila to. Sa kabila niyan, nakita natin matinding epekto ng abala at abala na habagat. Hindi na dapat ito maulit. Tignan nyo. Pag naulit, Senator, anong gagawin nyo? Pag naulit pa yan, wala lang. Tatahimik na. Parang yung brownout lang sa naiya. Heads must roll. Wala nag-roll. Wala na. Tahimik na lang kami. Wala palang roll. Hindi pala nag-roll. Heads heads must roll. Gumawa po kayo ng paraan. Inspeksyonin nyo po. Nasaan tong 5,500? Mahirap kayong tuturuan pa kayo ng trabaho. Teka lang baka may nakalimutan tayo sa mga tinantosan natin. Basahin lang po natin itong pinagmalaki ni Martin. Resulta ng development agenda, ramdam na. Yan ba ang development agenda? Bahain sa mahinang bagyo. Mahinang bagyo, binaha. Tapos hanapan na masisisi ang Duterte. Wala na, hindi na-click. Wala na po naniniwala sa inyo. Putya, kalagitnaan na ng termino nyo, si Duterte pa rin makikasalanan. Kalokohan nyo. Ano daw yung development agenda? Lahat yan. Development agenda. Oy, sukran sa jacket, boss. Nike pa. Sino yung nagpakape? Dominic ba nagpakape? Ayun, si Dominic Perez. Hindi pala natin na-jacketan si Dominic. Add as moderator. Thank you very much. Kung wala na po, ay yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magbigay ng inyong mga reaksyon. Ano